Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin saglit itong desisyon ng Korte Suprema. Kasi sabi rito sa balita, ito rohong Korte Suprema ay nag-designate daw po, ay magtatalaga ng special courts na tanging didinggin lamang ay ito pong mga corruption-related cases na may kinalaman sa infrastructure projects ng gobyerno. So, ibig sabihin, grabe talaga, sabi ko sa inyo, loko-loko talaga ito si PBBM eh. Machiavellian eh. Ang Machiavellian tuso yan gumalaw. Pababayaan kang dumama habang siya nagpapalakas. Tapos habang ikaw ay botete na sa kabusugan, saka ka ngayon bibiglain. Ngayon, ibig sabihin ganito, pinayagan sila. Di ba? Hindi pinayagan, kundi pinabayaan sila na gawin nyo yung gusto ninyo. Gawin nyo yung trabaho nyo. Kaya lang, hindi nyo naman talagang trabaho ang kangkongin ng pera ng bayan. Di ba? So wala silang naririnig sa Pangulo. Ang Pangulo, busy nun sa pagpopromote ng ating bansa para sa mga foreign investors. Dahil ayaw ng gobyerno mag-invest dito sa ating bansa, ang nangyayari, inaasa sa mga dayuhan o kaya naman sa mga local business tycoons natin. So everybody is happy. Sayang, kikita sana ng mas malaki ang gobyerno kung gobyerno nagninegosyo. Kaya lang kasi, alam mo mga Pilipino, pag pinagkatiwalaan mo, nanakawang ka eh. Di ba? Pagka sa gobyerno, tinutukoy ko, hindi lahat. Ngayon, ibig sabihin ko rito, ginawa ng Pangulo, nagbukas ng ICI, Independent Commission, di ba, on infrastructure, na mag-i-investigate sa loob ng, ang coverage nito ay 1 dekada or even beyond kung saan sila dadalhin ng ebidensya. So, sa mga korupsyon na nangyari dyan po sa mga infrastructure projects ng gobyerno. So, hindi lang po ito pang DPWH. Okay? Hindi lang pang DPWH, pampamilya pa. DOH, DepEd, Bureau of Fisheries, DOTR, basta't sangkot po ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Yan, saklaw po nila yan, naiimbestigahan. Ngayon, ang problema po natin, napakabagal ng korte, di ba, ng Sandigan Bayan. 30 anyos bago magdesisyon. So, paano ito mapaparusahan tong mga to? Lalo na kung mayroong kaso dyan na maisasampa na non-bailable. Di ba? So, tingnan nyo kay Jinggoy, meron siyang kaso, pero nasa laya. Kasi may kaso na corruption-related, pero bailable. Kaya hindi siya nakukulong. Diba? Pero mukhang malapit na. Well, inano na ng korte na ituloy na yung, yung kanyang kaso. Pinaharang niya kasi. Pero hindi siya pinagbigyan. Now, going back, sabi ng Korte Suprema, magtatalaga kami ng mga special na korte na tanging didinggin lamang ay ang may kinalaman sa korupsyon sa mga infrastructure projects. Alam nyo, pagka ganyan, ibig sabihin po nito, magiging maiksi ang araw ng mga corrupt na mga politiko na makakasuhan dito sa pamamagitan ng ICI. At ito po ngayon, si Bato de la Rosa, palagay ko po pwede na ho niyang isulat yung kanyang resignation letter. Kasi sabi niya rito, kung sasabihin yung involved si Senator Joel Villanueva sa flood control, right here, right now, magre-resign ako sa pagka-senador. Hindi po niya sinasabi na nahatulan with finality. Ibig sabihin, Korte Suprema na naiapilan na sa Korte Suprema at nag-confirm na guilty nga si Joel Villanueva. Hindi po ganun ibig sabihin. Ibig niya sabihin, yung maakusahan lang si Joel Villanueva at makakasuhan ito sa ombudsman o sa Sandigan Bayan. Palagay ko. Diba? Madali-dali ito. So malamang itong sinasabi ng Korte Suprema rito, oras na dumating na yung mga kaso na isasampa na. Imbis na papasukin pa yung kaso na yan dyan sa Sandigan Bayan para dinggin, dyan na sa special courts. Di maganda kasi mga taga Sandigan Bayan, iba-ibang kaso hinahawakan eh. Pero ito, exclusive. Aba naman. Sabi nga ni Boying Rimulya,
sikapin nila na maging mabilis ang proseso. 'Di ba? Hindi yung test yung 30 anyos. And besides, meron ho naman kasi talagang proseso eh. 'Di ba? Matibay ang ebidensya. Yung judge, tignan agad ang ebidensya. Oh. 'Di ba? Automatic 'yun. Para makikita ng judge na enough to convict ba to o hindi. Pag hindi, let the case go. Palayain yung tao. Pero kung enough to convict yung ebidensya, 'di ba? Mabilis ang trial na 'yan. Kasi papa-question mo na lang naman 'yan. Anong ididepensa nyo rito sa mga ebidensya na to? 'Di ba? Titimbangin ng judge. Pagka maliwanag na may sambuhatang nangyari para makana yung pera, may nakinabang sila. Nabuo nila yung ganitong halaga. 'Di ba? So plunder. Di sentensya na. Ganoon. Tapos, aakyat po 'yan sa Korte Suprema. Kasi habang buhay ang parusa eh. 'Di ba? So pag-akyat diyan sa Korte Suprema, dapat sila yung maging mabilis. 'Di ba? Sa pag-review. Ganun lang din. Matibay ang ebidensya, titignan ng Korte Suprema, technicalities, paano nagkaroon ng ganitong desisyon, ito yung proseso, nasunod ba? Pagka yes, okay, affirm, 'di ba? Kulong. Ang ganda. Hindi na abuti ng katulad nangyari kina Enrile na 101 years old na siya, 'di ba? Ilang taon pa lang siya noon, siguro 80 pa lang ang edad niya noon nung nakasuhan siya diyan. Noong mga bandang 2008. Tapos ngayon may 101 years old na siya. Sasabihin lang ng korte, not guilty, walang sapat na ebidensya. 'Di ba? Yung Gigi Reyes tumanda na. Ang tagal-tagal pa bago nagkaroon ng arraignment. 'Di ba? So ito magiging mabilis. Kaya, Bato de la Rosa. Yari ka na naman. Okay? Tama yan. Dapat ganun talagang ginagawa ng korte natin. Sabi nga ni Shell Jokno, nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema sa pagtugon sa ating panawagan na pabilisin at tutukan yung kaso ng korupsyon. Sabi niya, and we urge the judiciary to impose strict time limits. Diba? So, ibig sabihin, magkakaroon po ng limit kung ilang buwan lang. Kasi yung nasa Constitution po natin na sinasabi dapat daw po, meron doon nakalagay, 2 buwan, 3 buwan, depende sa kaso. Yun po ay hindi po mula sa simula ng trial. Ang sabi ng mga korte, yun daw po ay nagsisimula sa araw na sinabi ng mga abogado ng magkabilang panig na I rest my case. Tapos sinabi niya na, Your Honor, I submit my case for resolution. Pag submitted for resolution na yung kaso, ang gagawin ngayon ng judge, doon na po bibilang. Kung gaano katagal bago ibaba yung desisyon. Ang problema, hindi rin natutupad yung 2 buwan o 3 buwan. Diba? Taon, minsan bago bumaba yung desisyon ng korte. Sa dami ng mga hinahawakang kaso. Kaya good job. Dapat matagal lang ginawa ito ng korte. Diba? Yan. Grabe talaga, lupit ni PBBM. Pati Korte Suprema, parang tipong nag-aabang lang. Diba? Gumawa muna kayo ng independent commission. Then, kami naman ang susunod. Mabilisan ang hatol. Okay, I agree, Aaron Villarreal. Huwag sanang maging paasa. But we need to see Joel and Jinggoy behind bars. Sama na rin si Cheese. Si Cheese na mahirap. Ay, nako po.